Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinakabatang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina? Ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay. Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalakal at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang apostol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga, makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo, pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pangkaraniwang hanap buhay noong panahon sa Israel ay ang pagpapastol. Madalas gamitin sa Biblia ang pagpapastol ng tupa bilang larawan ng pamumuno. Ang mga namumuno ay mga pastol at ang bayan ng Israel ay ang mga tupa. Ang ginagawa ng mga pastol sa tupa ang dapat gawin ng mga leader sa kanilang bayan. Binabantayan nila ang tupa, ibinagtatanggol sa mababangis na hayop, sinisikap na hindi kumalat ang mga tupa, dinadala sila sa mga lugar na may damo at may tubig. Ginagamot ang tupang may sakit at pinapakain at pinalalakas ang mga mahihina. Ganyan din dapat ang ginagawa ng mga leaders sa bayan na kanilang sinasakupan. Ngunit hindi yan ang nangyari. Nakinabang lang sila sa mga tupa. Iniinom nila ang gatas ng mga ito, kinakain ang karne, ginagamit ang balat bilang damit o paggawa ng tulda. Nakinabang sila sa tupa pero hindi ito inalagaan. Galit ang Diyos sa kanila. Aalisin sila bilang mga leaders. Ang Diyos na mismo ang magpapastol sa kanyang bayan at siya ang maghahanap ng mabubuting magpapastol sa kanila, mabubuting mga leaders. Si Jesus ang mabuting pastol
na ibinigay sa atin. Talagang siya ay pumupunta sa maraming lugar upang turuan ang mga tupang naliligaw. Ginagamot niya ang mga may sakit, pinalalakas niya ng loob ng mga mahihina. Binibigay niya ang kanyang sarili upang ang mga tupa ay mabuhay. Ang kanyang katawan at dugo ay binibigay na pagkain para sa kanila. Ang larawan ng mga leaders noon bilang masasamang pastol ay larawan din ng masasama at mga korap na mga leaders natin. Ang mga korap na mga leaders ay gumagamit ng kanilang posisyon upang payamanin ang sarili o ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Hindi nila pinapansin na ang mga tao ay nag-aaway-away na o nakakalat na sa buong mundo para lang maghanap buhay. Talagang pinababayaan ang mga tao at ang kanilang pangangailangan. Kailan pa kaya tayo makakapili ng maaayos na leaders na hindi magpalinlang sa mga propaganda? Tandaan natin na ang leader ay para sa tao, hindi ang tao para sa leader. Dapat susunod ang leader sa mga tao. Huwag maging tau-tauhan ng mga leaders. Bilang mga Kristiyano, tingnan natin si Jesus bilang modelo ng isang mabuting leader. Siya ang ating mabuting pastol na nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. Ang mga leaders natin ay sukatin natin sa halimbawa ni Jesus. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Kahit na ako ay tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.